Kamusta po mga katambay? Si Kamanong Pumbli sa Tambayang Makabayan. Ito po, nakakalungkot po ang pahayag po ng isang anchor na si Dr. Badoy at ang dati pong kadre na NPA na si Ka Eric. Nakakalungkot po na nagsalita po sila na ang simbahan daw po mismo, puro kademonyohan po ang nasa loob mismo na simbahan. Nakakalungkot po. Ang pagkakaalam po ni Kamanong sa simbahan, Diyos po ang nasa loob ng simbahan, di po ba? Hindi po demonyo. Pero ito po, talagang tahasan sinabi po ng angkor na si Dr. Badoy. At kasama nga po si Ka Eric, ang dating rebelde o kadre na sinasabi po nila na talagang tahasang demonyo na ang nasa loob ng simbahan, mga katambay. Talagang malakas ang mga loob nito. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Set up ko lang po. Ito po. Ako sa NTFL Cup, naiyak talaga ako dahil sa grabe ng panloloko at pangtatraidor sa Pilipino. We imagine our churches where we surrender our hearts and our souls. Yung pala itong mga ito ay dadalhin tayo sa puot at despair, no? Lahat nung demonyohan na yan at pati yung mga anak natin kukunin, no? So this is what's happened to our country. Nandyan sila sa loob ng mga simbahan at yung mga simbahan na yan ay may mga eskwela at nandiyan yung mga anak natin. Yes. No, katulad si Sister Mary John Manansan ng Saints Scholastica. No? CPP yan. Ang high school na pinanggalingan mo, pugad ng recruitment sa matagal na panahon. Saint Teresa's, yes, also. Saint Joseph. Yeah. Si Arlene Brosas, nagkukunwari siya na human rights advocate siya, pero wala siyang pakialam dyan. Maraming na-rape na mga anak natin, pero tahimik siya. So, wala silang pakialam dyan. Itong si Franz Castro, nagkukunyari na teacher's rights, pero wala siyang pakialam dyan. Lahat sila nagpapanggap na human rights advocate, pero wala silang pakialam dyan, worst offender sila. Sa madaling salita, para tanungin, bakit wala namang silang Diyos, di ba? Pero bakit sila nakapasok sa simbahan? Lahat papapaniwalaan nila sa iyo para lang makapasok sila. No, lahat. In fact, no, we have reports, and Emily, no, na yung mga anak natin sa colleges, no, kahit mga sexual orgies, para lang maipasok yung mga panghikayat lang sa mga anak natin. Kung bakla yung anak mo, magpapanggap yung isang recruiter na may gusto siya para dahan-dahan mapasok sila. Ganyan yung narinig ko na ginagawa nila Sara Elago. Ang tawag nila sexual liberalism. Yeah, so sa madaling salita, wala silang iisa lang ang nasa isip nila at yun ay ma-recruit ang mga anak natin para pabagsakin ang ating gobyerno, etc. Yun lang. Walang katotohanan doon sa ibang sinasabi nila. Ma'am, nadugtungan ko yung tanong. Bakit wala silang Diyos na pinaniwalaan ang mga komunista nakakapasok, nakakapagkuha ng posisyon sa church? Ang unang sagot po, the infiltration of the church is not ideological. It is more of practical reason. So hindi po Marxism, Strategy. Leninism, and Maoism ang target nila na dalhin sa church. Ang pagpasok sa church, tama ka ma'am sa binanggit mo, the church is considered as a strategic social structure. Ano man ang sabihin ng simbahan, may epekto po yan sa paniniwala ng kultura at kaisipan ng tao. Same with the teachers, kaya tinatarget nilang teachers. Ang tawag dyan ay natural, traditional, social, and political influencers po, ang mga grupong ito. That's the number one target, bakit nila pinapasok ang simbahan. Number two, maliban na hindi ideological, practical reason, pundo. Ang church ang pinakamadali at pinakamagandang taguan ng pundo para ang mga illegal na gawain na related sa communist terrorism, mailusot nila. Third, hindi po nila layunin na i-convert ang Iglesia Pilipina Independiente or i-convert ito na maging komunista ang mga simbahan. Ano pong target nila? Mag-recruit ng individuals para gawing member ng CNL at gawing member ng tinatawag nating Communist Party Unit. So tatlo po yun. Ang recruitment at infiltration sa simbahan. Ayun po mga katambay. Putulin na po natin. Mahaba pa yung kanilang pag-uusap. At least nakuha na po natin yung buod ng ating po pag-uusapan ngayon. Nakakalungkot po, no, mga katambay. Simbahan, university, eskwelahan, di ba? Nagagamit po ng mga terorista, komunista, di ba?
Nakita niyo naman po yung sinasabi po ng anchor na si Doktora Badoy, di ba? Nagtataka rin siya. Dahil walang mga Diyos, walang kinikilalang Diyos ang communist. Di ba? Mga komunista, walang Diyos po yan eh. Pero kasama po ng mga sa simbahan, di ba? Mga madre, mga pare, sa mga university na pag-aari ng simbahan, di ba? Doon po sila nakakuha ng mga enforcement nila, di ba? Mga anak natin, mga bubot pang pag-iisip, lalo sa mga paikipaglaban o pakikipagbaka na katulad niya na lumalaban sa gobyerno, di ba? Pero nakita niyo naman po, napakalalakas ng loob, isa pa. Itong mga anchor na si Ka Eric saka si Dr. Badoy, napakatagal na po nilang binabakbakan po yan. Lalo yung sinabi po nila, yung sa Makabayan Black, di ba? Si Brosas, si Franz Castro, si Manuel, di po ba? Saka yung mga kasama pa nila sa Makabayan Black. Binabanata na po nila yan, pero kasama na simbahan ngayon. Pero nakita niyo po ba na may kaso sila na isinampa sa korte? Di ba wala? Wala silang sinasampang kaso rito. Ano po ibig sabihin nun? Sa pananaw ko lang, malaki ang posibilidad po na totoo ang mga sinasabi po ni Ka Eric. Talagang ito po, nakapasok na po talaga sa Kongreso at nagagamit din ng pondo ng bayan dito sa mga congressman na ito. Na yung pondo na binibigay ng taong bayan dito sa mga congressman ito, ipinanlalaban naman sa gobyerno, sa atin. Di ba? Tayo mismo nagpopondo sa kanila pala. Dahil nakapasok na sila sa sistema natin. Itong mga congressman. Di ba? Napakarami pa. Kung titingnan niyo po ang ating gobyerno, marami pong panatiko po ito eh. Di ba? Sa pananaw ni Kamanong, hindi lang po sa Congress, laganap na po. Kaya katulad po, tahasan sinabi po nila, mga, nasa simbahan na yung mga kademonyohan, di ba? Ibig sabihin, nasakop na nila simbahan. Paano po media? Nakita niyo naman po media, di umano. Kung bakbakan din, di ba? At kampihan ang mga gawain po nitong mga congressman na ito, di ba? Nakasuporta sila, di ba? Ganon din sa Senado, meron din mong panatiko sa Senado, di umano, yung mga activist ang pananaw sa Senado, di ba? Yung sinasabi nila yung sila Risa Hontiveros na yan, di ba? At ngayon po, pati Pangulo, ang Pangulo po, hinahayaan lang po sila ngayon na ang laki ng problema ang dinanas po natin dyan sa mga NPA na yan, number 1. Mismo yung ama ng Pangulo natin ngayon, nagka-problema dyan sa mga NPA na yan. Sa mga aktivista rin yan, di ba? Na lumalaban sa gobyerno yung mga NPA na yan. Napatalsik nga po, kasama yan, nagpatalsik sa ama niya, di ba? Pero ngayon, magkakasangga na sila lahat. Dahil nga din po sa politika, nakikita ni Kamanong, politika rin, di ba? Dahil pabagsakin ng mga Duterte. Kaya kampi-kampi na po sila ngayon sa pananaw ni Kamanong. Pero ito po, matindi. Ako po, sang-ayon sa sinasabi ni Ka Eric, sa ni Doktora Badoy. Totoo po sa tingin ko, totoo po lahat ng kanilang tinuran. Laban po rito sa mga sinabi po nila. Lalo po rin sa simbahan, sa eskwelahan, mga madre, sa loob ng simbahan, puro kademonyohan na ang nahando sa loob dahil napasok na ng mga communist. Di ba? Tapos yung meron pang mga congressman na sinasabi na teacher, Franz Castro, di ba? Tapos yung isa ang hinahawakan niya human rights violation, si Brosas. Maraming nare-rape na kabataan. Wala silang say, wala silang kibo, di ba? Pero pagdating sa ICC, sa mga pamilya Duterte, nakita niyo mga bibig niya, bumubula. Bumubula. Pero yung mga anak natin, baliwala, buhay sa kanila. Yung mga nare-recruit nila, di ba? Yung dinadala nila sa bundok, mahawak na armas. Wala silang awa sa mga anak natin na, okay lang mamatay sa kanila yung mga anak natin na lumalaban sa gobyerno. Pero tingin ni Kamanong, nalulungkot ako. Bakit walang ginagawa ang gobyerno natin para matigil na ito? Malipol na itong sistema na ito. Di ba? Hindi yung unlad ng isang bayan pagka may terorismo ang bayan mo. Pagka ganyan na halos tayo na lang meron yan, mga katambay. Ang bansa na lang natin meron yan. Di ba? Nakita nyo pagka merong ganyang klase na lumalaban sa gobyerno, napakahirap umasenso. Hindi uunlad ang bansa mo pagka ganyan.
Hindi ka rin papasukin ng mga negosyante niyan. Pag may terorismo ang iyong bansa, di ba? Nakakalungkot lang. Sana po ang Pangulo natin makaisip yung sinimulan sana ni Pangulong Duterte sa yung NTF-ELCAC, ituloy na po sana yun, dire-diretso. Para po talagang malipol na yung kanilang yung kanilang kasundaluhan na NPA na umahawak na armas. Hindi naman magsusurrender po ng armas yan, mga katambay, di ba? Kaya lang napopolitika pa ang NTF-ELCAC, di ba? Nakita nyo pati ibang bansa pinatatanggal yan na ang laking tulong sa mga probinsya natin na nasasakop ng mga NPA, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nabalda sila. Ang laki ng portion na nawala sa mga NPA, di ba? Kaya lang yung momentum pinipigilan. Hindi rin natin malaman kung kasama si Pangulong Marcos sa pumipigil ng momentum ng gobyerno na matapos na yan, di ba? Kaya hindi natin alam ngayon kung ano ang plano ng Pangulong Marcos. Katulad nito, yung NTF-ELCAC. Dahil mismo itong istasyon nila Dr. Badoy at ni dating kadre o NPA na si Ka Eric, pilit na pinababagsak din at ayaw na pagsalitain mismo sa national TV. Parang sa YouTube na lang yata sila ngayon nagpapunction, wala na hindi na napapakinggan, napapanood sa ating bansa. Nakakalungkot lang. Ay nako, ano na nangyayari sa ating bansa pagka ganito? Hindi matatapos ang problema natin pagka ang leader natin walang political will, di ba? Kailangan kasi leader makabayan, katulad ni Pangulong Duterte, makabayan. Yan ang kailangan yung problema ng bayan, pangkalahatan, yung future ng mga anak natin. Hindi natatakot itong mga congressman natin, senador, na isang araw yung mga anak nila, ma-recruit nitong mga ito. Sabagay, hindi naman ma-recruit yung mga anak nila dahil mga bilyonary sila. Karamihan nag-aaral mga anak, puro sa international, sa ibang bansa. Hindi naman katulad natin. Yung mga anak natin, pamangkin natin, apo natin, wala tayong kakayahang mag-aral sa mga international, di ba? Sa mga bansang mga mayayaman, di ba? Talaga yung anak lang natin ma-recruit, mga katambay. Ayan po, yan lang po ang aking komento sa sinabi ni Dr. Badoy sa ni Ka Eric na ang simbahan ay puno na ng kademonyohan. Di ba? Loob mismo ng simbahan. Puro kademonyohan na po ang sinasabi nitong ni Dr. Badoy. Nakakalungkot. Ay nako. Yun lang po mga katambay. Ingat po tayo. Ingatan po natin ang ating mga anak sa mga aktivistang katulad po ng sinabi nila Dr. Badoy at Ka Eric. Ingatan po natin lalo po yung mga nag-aaral natin sa kolehiyo, high school, middle school. Yan po ang tinitira po nila, yung ating mga anak. Ingatan po natin at gabayan. Yun lang po mga katambay. Ingatan po tayo palagi at ang ating mga anak. At may pag-asa pa tayo. Mahalin natin ang ating bansa. Ipaglaban natin. Paalam. Bye-bye.